Nandiyan na si Yula Miranda. Narinig niyang sabi ng isang lalaki na ipinagtutulakan ng mga kasama nito na mukhang may crush sa kanya. Tumaas lang ang mga kilay niya at hindi na masyadong pinansin ang mga ito. Kaso, biglang hinarangan si Yula ng lalaki. May dala itong mga bulaklak at teddy bear. Yula, para sa'yo. Namulang lalaki sa harap niya. Alam mo, matagal na kitang crush. Ngumiti naman si Yula. Thank you. Pwede bang manligaw? Umiling si Yula at matamis pa rin ngumiti. Sorry, pero boyfriend ko na kasi si Jero. Kumunot ang noo nito. Yung varsity player? Tumango naman siya. Oo, sinagot ko na siya kahapon. Nakita at narinig ni Yula ang pagkadismaya ng mga tao sa paligid. May mga naawa sa lalaking nasa harap niya. Pero may mga tumatawa rin naman. Paakyat na siya sa building nang makasalubong niya si Elijah. Bahagya naman siyang tumabi at hinayaan itong dumaan. Hindi mo lang siya tinapunan ng tingin. Hindi naman masama ang ugali ni Elijah. Hindi rin masungit. Ito ang pinakamatalino sa buong campus at talagang gifted na sa sobrang katalinuhan. Hindi naman mangmang si Yula, pero kapag si Elijah ang kausap niya, para bang nanliliit siya sa katalinuhan nito, kaya ayaw niya itong palaging nakakasalamuha. Sandali, Yula, saad ni Elijah at seryosong tumingin sa kanya. Tumaas ang mga kilay niya. Bakit? Nasaan ang ambag mo sa research? Hindi ka pumunta kahapon sa meeting natin. Sabi mo, pupunta ka. Anong ginawa mo? Nakipag-date ka sa boyfriend mo? Walang mali siya ang tanong nito, pero parang nakakainsulto ang dating sa kanya. Tumikim si Yula, medyo napahiya at nawala ang poise. Sige, pupunta ako mamaya. Pumunta ka. Matabang na sabi ni Elijah. Kapag wala kang naitulong, hindi ko isasama ang paggalan mo sa research dahil wala ka namang naambag. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Napairap na lang si Yula. Mainit at magulo ang maliit na room kung nasaan sila. Puno ng papel, laptop, at amoy ng mga order nilang kape ang buong silid. Nakaupo si Yula sa dulo ng mesa. Bukas ang notebook, ngunit halos walang sulat. Ang members niya sa research na sina Mia, Jan at ang leader nilang si Elijah, abala sa pagsusuri ng datos para sa kanilang research project. Okay, kung gagamitin natin ang Pearson correlation dito, pwede nating subukan ang relasyon sa pagitan ng stress levels at screen time. Paliwanag ni Elijah habang naglalakad sa harap ng whiteboard at mabilis na nagsusulat ng mga symbols. Nakasimangot si Jan habang nakatitig sa laptop. Paano ulit kinakwenta ang R-value? Napabuntong hininga si Elijah at halatang naiinis. Hindi ba ipinaliwanag na yan kanina? Covariance ng mga variable, tapos hahatiin sa product ng standard deviations nila. Napakurap si Jan. Ganito ba? Hindi. Lumapit si Elijah at yumuko sa laptop ni Jan at talagang nagsusungit na naman. Nagsasalita na para bang lahat ng makita nitong tao ay mga walang utak. Mali ang ginamit mong values para sa X. Raw score yan, hindi deviation. Tinitigan ni Yula ang sarili niyang notebook. Wala siyang maintindihan. Yun ang dahilan, kaya ayaw niyang pumunta sa meeting. Pero kapag hindi siya pumunta, babagsak naman siya sa subject. Habang mas nakikinig siya, mas lalong gumugulo ang lahat. Pero pinipigilan niyang magsalita. Halata nang mainit ang ulo ni Elijah sa iba nilang member na hindi mabilis makaintindi. At ayaw niyang mapahiya sa harap ng lahat. Tumunog ang kanyang cellphone sa mesa at dali-dali niya yung kinuha. Napatingin agad si Yula. Tumatawag lang naman ang boyfriend niyang si Jero. Lumabas siya ng room at sinagot ito. Hi babe. Hey babe. Sagot ni Jero at medyo hinihingal pa. Kakatapos lang ng training pero dinagdagan ni coach ng isa pa. Hindi kita masusundo ngayon. Sorry. Okay lang. Sagot niya sa banayad ang tono. Magko-commute na lang ako. Pagod ka na. Uminom ka muna ng tubig ha? Oo. Sige, ingat ka. E-text mo ako kapag tapos ka na. I love you. Sabi sa kanya ni Jero. Napangiti naman siya. I love you too. Nakangiti siyang bumalik sa loob. Pero pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Nandoon malapit sa pintuan si Elijah at nakahilig doon. Mag-focus na tayo, ani Elijah at bumalik sa harap ng laptop. Wala nang storbo. Napakurap si Yula. Sorry, saglit lang naman yung tawag. Hindi siya sinagot ni Elijah, basta tumango lang ng mabilis at nagpatuloy sa pagtatay. Umupo si Yula at muling tiningnan ang kanyang mga notes. Napailing siya at napabulong. Hindi ko pa rin maintindihan ang ginagawa natin. Tumigal si Elijah.
Tumingin sa kanya't nagsalita. Kasi mas abala ka sa kakatext at kakatawag sa boyfriend mo kaysa makinig. Nanlaki ang mga mata niya. Excuse me? Sa'yo din ako paulit-ulit. Mahina ngunit mariin ang boses ni Elijah. Siguro kung nagko-concentrate ka. Nakikinig naman ako. Sagot ni Yula. Hindi ko kasalanang parang robot ka kung magpaliwanag. Tumahimik ang buong silid. Napatingin ang members nila dahil sa kanilang sagutan. Nahihirapan kasi si Yula na hindi patulan. Naiinis siya sa mga pagsusungit ni Elijah sa kanya. Tumingin si Elijah habang kunot ang noo. Pero imbes na makipagtalo, tumayo ito at lumapit kay Yula. Sige, uulitin ko. Umupo ito sa tabi niya at itinuro ang notebook. Simulan natin sa variable na to, screen time. Kukwentahin natin ang average galing sa survey responses. Naintindihan mo ba? Nag-atubili si Yula pero unti-unting tumango. Nagpatuloy si Elijah pero nagugulat siya dahil mahinahon na ang boses nito. Tapos, gamitin natin yung stress level scores. Iko-compare gamit ang Pearson correlation formula na ipinaliwanag ko kanina. Plug in natin yung values dito. Nakasunod ka pa? Iba na ang tono ni Elijah. Mas kalmado at tila may pasensya na. Tumingin si Yula sa binata. Sobrang sungit nito kanina kay Jan, pero sa kanya ay nararamdaman niyang kahit umabot pa sila ng madaling araw, tila okay lang, basta maintindihan niya ang mga itinuturo nito. Oo, mahinang sagot ni Yula. Medyo naiintindihan ko na. Tumango si Elijah. Mabuti. Tumingin si Yula sa binata. Bakit ang bait mo bigla? Hindi siya tiningnan ni Elijah. Hindi ako mabait. Napapagod lang ako sa group na to na walang natututunan. Gamitin nyo naman ang mga utak nyo. Hindi yung mga nakapatong lang at puro love life ang iniisip. Umismid naman si Yula at nagpatuloy sa notes. Wala kang love life eh. Kaya ka masungit kasi wala kang love life. Manahimik ka na. Saad ni Elijah. Wala kang pakialam sa love life ko. Pero nakita ni Yula ang munting pag-iba sa ekspresyon nito. May bahin ng kaunting ngiti ang labi ni Elijah. Kaya naman kahit weird at talagang masungit, masasabi niyang okay si Elijah. Pero pagkatapos nilang makagraduate sa high school, hindi niya na muling nakita pa si Elijah. Pumunta na kasi ito ng Switzerland. Mayaman ang pamilya nito, matalino pa, kaya halos bumahan ng mga scholarship offer dito. Nagpatuloy na lang si Yula. Nasa college na siya. Boyfriend niya pa rin naman si Jero. Lahat ay tila nakaayon sa plano. Hanggang isang pangyayari ang magpapabago sa takbo ng buhay ni Yula. Isang gabi, nakaupo si Yula sa sahig ng kanyang maliit na kwarto. May hawak siyang highlighter sa isang kamay at notebook sa kandungan. Abala siya sa pag-aaral nang marinig niya ang mga boses ng kanyang mga magulang. Sa una, binaliwala lang ni Yula. Madalas magtalo ang mga magulang niya tungkol sa bayarin, grocery, at sa mga nakababata niyang kapatid. Pero napalingon siya nang marinig niya ang galit na boses ng mama niya. Lahat ng pera natin, nandun Edgardo! Sigaw ng kanyang ina. Buong ipon natin! Pati yung para sa tuition ng mga bata. Tumigil sa pagsulat si Yula. Hindi ko alam na scam pala yun, Liza. Malakas na sagot ng kanyang ama. Sabi ng kumpare ko, safe investment daw yun. Doble ang balik sa 6 na buwan. Aba, yun na nga ang problema mo. Sa dami ng utang natin, nagawa mo pang isugal ang lahat. Galit at umiiyak na bulalas ng kanyang mama. Kumirot ang puso ni Yula. Nahulog mula sa kanyang kandungan ang highlighter at tumama sa sahig. Lalong tumindi ang sigawan. Paos na ang boses ng ama niya at ang nanay niya naman nauutal na sa paghikbi. Hindi makagalaw si Yula, hindi makahinga ng maayos. Tumayo si Yula palabas ng kwarto. Ano pong nangyari? Lumuha naman ang kanyang ina. Naskam ang papa niyo. Wala na tayong pera. Mula sa siwang ng kortina, nakita niyang nakaupo sa sahig ang kanyang ama habang nakasubsob ang mukha sa mga kamay. Halata ang pagsisisi sa bawat galaw nito. Simula ng gabing yon, naintindihan agad ni Yula na may kailangan siyang gawin. Hindi naman yung ginusto ng kanyang mga magulang, pero nakikita niyang nade-depress ng papa niya. Isang gabi, habang tahimik lang na nakaupo sa hapag ang kanyang mga magulang, nagsalita si Yula. Ma, pa, aniya at pilit ng umiti. Okay lang po na hindi ko muna itutuloy ang school. Napalingon agad ang mama niya. Anak, huwag mong sabihin yan. Wala po tayong pera, di ba? Maghahanap po ako ng trabaho, kahit ano po.
Saad niya sa mga ito. Pansamantala lang naman po muna akong tutulong habang hindi pa po nakaka-recover si Papa sa lahat ng nangyayari. Pero, yung pangarap mo, Yula, pwede pong maghintay ang pangarap? Sagot ni Yula kahit mabigat din sa loob niya ang lahat. Pero ang mga pangangailangan, ang pag-aaral po ng mga kapatid ko, hindi po pwedeng ipagpaliban, kaya kikilos din po ako. Tumingin ang ama niya sa kanya. Anak, nabigo ko kayo. Sorry. Umiling naman si Yula. Hindi po pa, huwag niyo na pong isipin yon. Ako po muna ang bahala. Tumayo siya, nilapitan ng ama at mahigpit na niyakap. Umuga ang balikat nito dahil sa labis na pag-iyak. Nang gabing yon, matapos matulog ang lahat, itinago na muna ni Yula lahat ng mga gamit niya. Inihahanda niya ang sarili sa pagtulong sa pamilya. Hindi tuluyang nawala ang kanyang mga pangarap, pero kailangan siya ng mga ito. Kaya yun na muna ang kanyang uunahin. Yula? Tanong ng boyfriend niyang si Jero habang umuupo ito sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Yula at tumingin sa ibaba. May sasabihin ako. Sige, ano yon? Hihinto muna ako sa pag-aaral. Mahina niyang sambit. Napakurap si Jero. Ha? Titigil muna ako sa pag-aaral. Panandalian lang naman. Lumingon siya kay Jero habang nangingilid na ang luha. Nascam ang papa ko, Jero. Naubos lahat ng pera namin, pati yung para sa tuition fee naming magkakapatid. Hinawakan ni Jero ang balikat niya. Babe, hindi ko alam na ganito na pala kalala. Ayaw ko sanang sabihin kanino man. Akala ko makakahanap kami ng paraan. Umiling si Yulat na pabuntong hininga. Pero dumating na ang realidad, kaya magtatrabaho ako. Part-time, full-time, kahit ano. Hindi ko kayang umupo sa klase habang naghihirap ang pamilya ko. Saka wala na rin naman akong pambayad sa tuition fee. Alam mo namang mahal dito sa university na pinapasukan natin. Umupo si Jero ng diretso. Natahimik sila ng ilang sandali. Nakakunot ang noon nito at naramdaman ni Yula ang bilis ng tibok ng puso niya. Alam kong hindi ito ang gusto mo. Mabilis niyang dugtong. At hindi ko inaasahan na maghihintay ka habang nagsasakripisyo ako para sa pamilya ko. Tumingin si Jero sa kanya habang malumanay ang mga mata. Yula, huwag mong sabihin yan. Napalunok si Yula. Natatakot na kapag huminto ako sa school, baka hindi na ako makabalik. Baka mabaon na lang ako sa ganitong sitwasyon habang buhay. Hinawakan ni Jero ang kanyang kamay. Makinig ka. Hindi ka sumusuko. Lumalaban ka para sa pamilya mo. At lakas ang tawag doon. Lakas na wala ang karamihan. Tumulo na ang luha sa mga mata ni Yula. Pero hindi ko nararamdamang malakas ako. Well, malakas ka at ipinagmamalaki kita. Pinisil nito ang kanyang kamay. Nandito lang ako, okay? Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan dahil lang naghihirap kayo. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Okay lang talaga sa'yo? Mahina niyang tanong. Na ihinto ko munang lahat? Worried ako. Oo. Pag-amin ni Jero. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang pag-aaral. Pero kung ito ang kailangan mong gawin ngayon, susuportahan kita. Napahagulgol si Yula at tinakpan ang mukha ng kamay. Jero, salamat. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga sa akin. Maingat siyang niyakap ni Jero. Simulat sa pool, gusto kitang palaging sinusuportahan sa mga bagay at desisyon na ginagawa mo. Ganun palagi ang ginagawa mo sa akin, kaya ngayon, ako naman. Nanatili siya sa mga bisig nito at sa wakas, pinayagang maramdaman ang bigat ng desisyon na ginawa niya. Ikaw ang lakas ko ngayon, Jero, bulong ni Yula. Kapag pakiramdam ko parang gumuho na lahat, ikaw ang bumubuo sa akin. Hinigpitan ni Jero ang yakap. At hindi ako bibitaw hanggat kailangan mo ko. At sa unang pagkakataon sa maraming linggo, naniwala si Yula na baka pwede pa ring mangarap kahit kailangan munang ipagpaliban. May mga panahon na kayang patahimikin ni Yula Miranda ang kahit anong silid sa pagpasok pa lang niya. Nabubulol ang mga lalaki kapag kausap siya, maliban na lang talaga sa Elijah na iyon. Ginagaya ng mga babae ang ayos ng buhok niya, ang eyeliner niya, pati ang ekspresyon niya, hindi na rin pinapalagpas. Sa high school, siya yung it girl kung tawagin. Pero 8 taon na rin ang lumipas simula ng lahat ng yon, at maraming kilo na rin ang nadagdag na taba sa katawan ni Yula. Ngayon, hindi na siyang babaeng gustong palaging lumabas ng bahay. Nasa kwarto na lang siya at sa harap ng screen ng kanyang laptop. Nakayuko siya ron at mabilis ang pagpindot ng mga daliri. Nasa tabi ng malamig na kape na kanyang iniinom para kahit paano ay mawala naman ang antok. Sumasakit ang likod niya
nakadikit sa gilid ng mesang mga tuhod. Renzo, ano ba? Pakibaba ng boses. Mura ka ng mura dyan. Hindi ako makapag-concentrate sa pagsusulat. Kapag wala tayong kinain, kasalanan mo. Sigaw ni Yula sa kapatid na abala sa pag-online games at full volume pang audio. Napabuntong hininga siya at bumalik sa pagsusulat. Top 10 Hidden Beach Resort near Manila you must visit this summer. Ika-4 niyang listahan yun ngayong araw. Hindi na nga siya nakapunta sa beach resort nitong mga huling taon. Pagkatapos, ayun pa ang gagawin niya. Nakakatawa na lang talaga. Kumalabog ang pinto. Ate Yula! Si Lian, ang bunsong kapatid na babae ang sumilip. Pwede ba akong humingi ng pamasahe? Binili ko ng ulam ang baon ko. Inubusan nila ako ng ulam, ate. Napakurap si Yula. Bakit hindi mo sinabi kanina? Anong oras na? Hindi ka pa pumapasok. Late ka na. Napakamot naman ito sa ulo. Nahihiya ako. Baka kasi may istorbo ka. Gusto mo kapag nagsusulat, walang istorbo sa'yo. Inabot niyang 50 sa ilalim ng laptop. Ayan, pumasok ka na. Tumango si Lian, kinuha ang pera at mahina nagsabi ng, "Thank you." Tinitigan ni Yula ang buong kwarto niya. Dati, lakad rin na siya sa hallway ng school. Laging perfect ang kulot na buhok, pulang-pulang pisngi, nakaakbay sa kanyang varsity captain na nobyo niya noon. Muse siya ng 3 taon na sunod-sunod. May fan page pa siya gawa ng classmates pero hindi na siya nakipag-ugnayan doon simula nang maghirap sila at maskam ang kanyang papa. Idagdag pa na talagang pumangit si Yula. Anak, kumain ka na. Saad ng kanyang ina. Marahan siyang tumango at lumabas ng kwarto. Nasaan po si Papa? Napabuntong hiningang kanyang ina. May hangover. Mamaya pagigising. Naglasing na naman kagabi. Napailing na lang si Yula. Dapat sa halip na uminom, mag-focus na lang sana siya sa ibang gawain. Kahit ano naman pong gawin niyang pag-inom, hindi na mababawi ang mga perang na-scam sa kanya. Yan din ang sinasabi ko sa kanya. Pero, ewan ko ba dyan sa tatay mo? Ilang taon na, kaya sana umusad na siya. Hindi na naman babalik ang mga nangyari. Pero, iniintindi ko na lang anak. Maraming pagsisisi ang papa mo, lalo na sa'yo, na hindi ka na nakapag-aral dahil sa nangyari. Ikaw ngayon ang nagpapaaral sa mga kapatid mo. Napabayaan mo pa ang sarili mo. Bahagya siyang ngumiti at kumuha ng kanin. Okay lang ma, tinatanggap ko na rin naman po ang sitwasyon. Saka itong pagtaba ko dahil sa lifestyle na meron ako at work from home pa. Hindi na po ako halos nakakalabas ng bahay dahil sa trabaho ko. Mas gusto ko na lang pong itulog ang pahinga. Idagdag pa po ang hormonal imbalance ko. Kaya may discoloration at kahit mapapayat ako mahihirapan po ako. Ngayon, iniiwasan niya ng salamin. Ayaw niya na rin magpakuha ng larawan. Napapangitan na siya sa kanyang sarili. Naalala niya kung sino siya dati at palagi na lang kinukumpara kung sino siya ngayon. Lahat ng insecurities umuusbong sa pagkatao ni Yula. Pero hindi niya yun sinasabi sa kanyang mga magulang. Hindi pinapahalata dahil ayaw niya nang sisihin ng mga ito ang mga sarili. Matapos kumain, bumalik na siya sa trabaho. Nag-blink ang notification sa screen ng laptop. Batch 17 mini reunion this Friday. Let's all meet at Santos Grill 6 p.m. RSVP. Basa niya sa announcement sa group page ng batch nila. Napailing si Yula. As if namang pupunta ako dyan, kayo na lang. Pinindot niyang maybe sa poll tapos agad na isinar ang tab. Ayaw na niyang makita kung sino ang pupunta. Lahat naging successful sa buhay. Nag-glow up. Si Yula lang ang hindi. Maya-maya ay nag-vibrate ang kanyang phone. Sinagot niya naman yon dahil si Lara yon, ang kanyang best friend. Uy, reunion daw. Punta tayo? Susunduin kita. Sabi ni Lara sa kanya. Huminga ng malalim si Yula. Pass muna. Deadline overload. Marami akong ginagawa ngayong article. Marami akong tinatanggap na trabaho. Yula! Tawag ng nanay niya mula sa ibaba. Pakicheck yung email ni Andre sa school. Hindi ko maintindihan. Pinisil niya ang sentido. Wait lang ma. Lara, sige mamaya na lang. Busy pa ako. Basta hindi ako pupunta. Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. Narinig niya sa boses ni Lara ang pagtatampo. Hindi na rin ako pupunta. Ay, ano naman gagawin ko ron? Gusto ko nga sana magkasama tayo. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya na ang pinapagawa sa kanya ng kanyang ina. Sa bahay na yon, siya na lang palagi ang naaasahan sa mga ganon, kaya siya palagi ang iniistorbo ng mga kapatid niya.
Pagsapit ng gabi, tahimik ng buong bahay. Nakaupo si Yula sa tabi ng bintana ng kwarto nila. Maingat na katok ang gumambala sa katahimikan. Pumasok ang kapatid niyang si Renzo na may hawak na plato. Sorry sa ingay kanina, sabi nito sa kanya. Pinagluto ka ni mama ng hotdog at itlog. Midnight snack mo raw. Thanks, mahinang sabi ni Yula. Tahimik lang nitong inilapag ang plato sa mesa saka umalis. Kumagat si Yula ng hotdog, mainit pa pero masarap pa rin. Wala ng corona kapag sumasali siya noon sa mga beauty pageant, palakpakan o fan page para sa mga taong humahanga sa kanya. Tanging maliliit na sandali na lang. Hindi alam ng pamilya niya kung gaano siya kapagod, kung gaano siya kalungkot, kung gaano kasakit ang pakiramdam tuwing naiisip niya na kahit saglit lang, sana may mag-aalaga rin sa kanya. Inaalagaan siya ng pamilya niya, pero ang mga ito rin kasi ang rason kung bakit siya napapagod. Parang naging requirement na pagsilbihan na lang siya at alagaan dahil may pakinabang siya sa pamilya. Pangarap sana niyang maging journalist, magtrabaho sa opisina, magsuot ng blazer, ng heels at makihalubilo sa mga workmates. Kaso hindi nangyari. Hindi siya nakapagtapos sa kolehiyo. Ano ba, Renzo? Muntik nang mapamura si Yula. Huwag mo sabi akong kuna ng pictures. Stolen pa. Itatapon ko talaga yung cellphone mo. Napanguso naman si Renzo. Si ate talaga, pikon. Binato niya ito ng unan. Ayaw niya sa lahat. Kinukuha na siya ng pictures. Hindi na nga niya halos buksan ang camera ng cellphone. Kung dati, punong-puno yun ang mukha niya. Ngayon, hindi na dahil bawat harap niya sa camera, palaging pangit ang kanyang nakikita. Maya-maya'y biglang nawala ng internet. Bakit ganito? Bulong niya sabay hampas sa router gamit ang gilid ng palad. Huwag ngayon, please. Ma! Sigaw ni Yula. Wala na namang internet? Bahagyan namang natigilan ng kanyang ina at hindi nakasagot. Anak, pasensya na. Hindi pa pala tayo nakakapagbayad. Ha? Ano pong hindi pa nakakabayad? Hindi ba't nagbigay na po ako ng pera pang bayad dito? Tanong ni Yula. Tumango naman ang kanyang ina. Oo nga, kaso nagamit ko pambili ng underwear ng mga kapatid mo. Luma na kasi yung mga gamit nila, kaya yun at pinangbili ko. Mas lalong na problema si Yula. Mama naman, alam mo naman po na internet na lang ang puhunan ko. Mahalaga to kaya bakit hindi nyo inuna? Sorry na anak, may pera ka pa naman dyan, hindi ba? Nagkaka-bonus ka naman sa mga galante mong kliyente. Hinaplos ni Yula ang sentido. Mahal niya ang kanyang pamilya, pero para bang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi siya ubos na ubos. Kailangan, said na said si Yula bago pa masabing may pakinabang siya. Ma, due po ako ng 1,200 word SEO article sa loob ng 2 oras. Kung hindi ko po ito maipasa, baka hindi na ako bigyan ng trabaho ng kliyente. Reklamo niya rito. Sorry anak. Hindi yun ang pinangarap ni Yula. Pero ilang taon nang nakalipas nang maloko ang kanyang ama. Bumagsak ang maliit nilang grocery store. Nawala ang ipon, kasama rin nawala ang pang-tuition niya. Hindi na siya bumalik sa eskwela. Sa halip, naging freelance writer siya nang hindi sinasadya. Sa simula, akala niya pansamantala lang, ngunit parang yun na ang naging buong buhay niya. Yula! Tawag muli ng kanyang ina. May sinangag at hotdog dito. Kain ka na. Hindi siya sumagot. Hindi pa siya makakain. Marami pa siyang dapat tapusin. Pumasok si Lian, ang bunso niyang kapatid sa kwarto. Ate, may pambayad na ba sa field trip? Tinignan ni Yula ang umaasang mata ng kapatid. Try ko bukas ha. Baka dumating na yung bayad ni client. Tumango si Lian. Okay lang kung hindi. Baka pwede naman akong maiwan. Napakagat si Yula sa loob ng pisngi. Hindi ka may iwan, ikaw lang ang hindi sasama, di ba? Kawawa ka. Kahit ibenta niya na naman ang mga lumang libro, makapagbigay lang siya ng pera. Ibinubuhos niya na lang talaga ang lahat sa kanyang mga kapatid. Uy, girl, may chika ako. Hulaan mo kung sinong uuwi. Si Elijah Cruz, yung genius ng batch natin. Balita, may pa-dinner daw siya. Sama ka na kasi. Saad ni Lara sa kanya nang minsan itong nag-ayang lumabas. Napanguso naman si Yula. Ano naman gagawin ko sa kanya? Lagi nga ako sinusungitan nun. Tsaka hindi naman kami close.
Tumawa si Lara. Grabe, gwapo na siya dati pero sobrang talino lang kaya parang sobrang nerd na. Pero ngayon, sobrang hot na raw. Minamata siya ng ibang single pa sa batch natin kasi single pa rin daw. Mayaman na rin daw, as in. Kahit low-key rich, halatang mayaman daw. Scientist na raw kasi. Scientist? Bulalas ni Yula. Grabe. Sa bagay, ano pa bang inaasahan ko sa lalaking yun? Kapag kausap ko yun dati, feeling ko medyo timang talaga ako. Natawa naman si Lara. Sama ka please. Reunion na rin to. Pakita ka naman. Miss ka na ng lahat. Miss? O Miss Midget nagpatuloy sa paglalakad? Miss anong version? Yung dating Yula? Halata namang hindi ako yon. Nag-low down na ako. Wala din akong maipagmamalaki. Tingnan mo nga, may scientist pala tayo naging kaklase. Makikipag-date na lang ako kay Jero. Hindi rin naman siya pupunta doon. Yun ang sabi niya sa akin. Gabi na nang makauwi sila. Nakahiga siya sa kama. Nag-i-scroll sa public photos ni Elijah. Totoo nga, ang hot na nga nito. Wala na ang makakapal na salamin. Mahulma na ang mga panga. Isang scientist na mukhang artista, nakasuit at parang nasa isang lobby ng building. Itinigil ni Yula ang pag-i-stalk kay Elijah. Bakit ko ba tinitingnan ng lalaking yun? Hindi naman kami close. Sa mga sumunod na araw, lumabas siya para makipagkita sa boyfriend niyang si Jero. Matagal-tagal na silang hindi nagkikita dahil busy ito sa trabaho. Kaya naman, masaya siyang may date sila sa araw na yon. Matao ang syudad ng gabing yon, may mga magkasintahang magkahawak kamay, halimuyak ng street food na nananatili sa hangin at ang ugong ng trapiko na unti-unting nilamon ng gabi. Ngumiti si Yula nang masilayan si Jero sa kanilang nagkagawiang tagpuan. Sa harap ng Japanese restaurant, malapit sa pinagtatrabahuhan nito. Jero, bati ni Yula, bahagyang hinihingal dahil nagmamadali siyang pumunta. Matagal ka bang naghintay? Tumigil si Jero sa pagtingin sa cellphone nito at ayaw siyang tapunan ng tingin. Hindi naman masyado. Pumasok sila sa loob, naupo sa paborito nilang tahimik na sulok at umorder ng nakasanayan nilang pagkain. Patagong sinulya pa ni Yula ang mukha ng kanyang boyfriend. Ayos ka lang ba? Tanong niya at inabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ngunit sa otomatikong galaw, inatras ni Jero ang braso para uminom ng tubig. Hindi niya nahawakan muli ang kamay nito. Lagi mo na lang ginagawa yan. Hindi napigilang sabi ni Yula. Kumunot ang noo ng binata. Anong ginagawa? Umiilag ka. Sabi niya ng banayad, sabay mahinang tawa at sinusubukang gawing magaan ang usapan. Tuwing gusto kitang hawakan, lagi kang may dahilan para umiwas. Nagkibit balikat naman ito. Hindi ko sinasadya. Pagod lang talaga, Yula. Nakakapagod sa trabaho. Ngumiti siya at tumango. Alam ko, ayos lang. Naintindihan ko naman palagi. Pero may kung anong humigpit sa dibdib niya. Habang kumakain, sinubukan niya pa rin. Pilit niyang pinapatawa si Jero. Ikinikwento ang mga bagay kahit walang kabuluhan. Ngumingiti si Jero. Minsan natatawa pero ang mga mata nito laging wala sa kanya. Halos hindi na siya tinitingnan. Pagkalabas nila ng restaurant, kusa siyang humawak sa kamay nito pero ipinasok ni Jero ang mga kamay sa bulsa. Gayunpaman, pinili niyang umintindi. Baka pagod nga lang. Baka hindi na lang ito sanay sa public display of affection katulad ng dati. Nagbabago ang mga tao. Nagbago rin siya. Mas lumapad, mas napagod, mas naging praktikal, kaya iniintindi niya na lang palagi si Jero. Tahimik silang naglakad, sarado ang milk tea place na paborito nila, kaya dumiretso na sila sa tapat ng bahay ni Yula. Sa harap ng gate, biglang huminto si Jero. Yula, mahina ngunit matigas ang tono nito. Ito nang huling date natin. Napakurap siya. Aha? Hindi siya matingnan ni Jero. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Nauutal pang sabi nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dibdib niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Alam niyang wala silang masyadong oras sa isa't isa dahil sa mga trabaho. Pero bukod doon, wala na rin naman silang ibang pinag-aawayan. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito nakikipaghiwalay ng ganoon. Ano? Mahina siyang tumawa pero nanginginig na ang kanyang boses. Seryoso ka ba, Jero? Joke ba to? Hindi ako nagbibiro. Sagot ni Jero. Naglaho ang ngiti ni Yula.
Pero bakit? Hindi na kita mahal. Sagot nito ng marahan. Sorry. Hindi agad nakapagsalita si Yula. Hindi niya naman alam kung anong dapat maramdaman. Para bang ang hirap paniwalaan sa kanya. Posible ba na mawala ng pag-ibig ang isang tao na matagal siyang minahal ng sobra? Ilang taon na silang magkasintahan at kahit isang beses ay hindi niya naramdaman na nawawala ang pag-ibig niya para sa binata. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman ni Jero. Umalingaw-ngaw sa tenga niya ang katahimikan. Hindi totoo yan. Pagod ka lang. Baka kailangan lang natin ng konting pahinga? Hindi, Yula. Hinarap na siya ni Jero. Hindi to dahil sa pagod. Hindi dahil sa trabaho. Matagal ko nang nararamdaman to. Ayoko na talaga. Nagsasawa na ako. Parang walang patutunguhan ng pakikipagrelasyon ko sa'yo kung hindi ko pa tatapusin. Napaatras siya ng isang hakbang. Pero, 6 na taon na tayong magkasama. Sabi mo, ako ang taong gusto mong makasama. Ang dami-dami nating plano sa buhay. Ikaw ang una ko sa lahat. Sabi mo, akala ko ikaw nga. Putol ni Jero at umiwas ng tingin. Pero hindi ko na nakikita yun ngayon. Wala na akong nakikitang tayo sa hinaharap ko. Hindi mo naiintindihan dahil hindi ka naman ang nasa posisyon ko. Ang totoo, pinipressure na ako ng mga magulang ko na magpakasal. Gusto ko rin yun, pero hindi ko na naiisip na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Nangilid ang mga luha ni Yula pagkatapos marinig yon. Minsan na nga nilang napag-usapan ang tungkol sa kasal. Masaya siya ron dahil gusto niya rin naman nga na magkaasawa at magkaroon ng anak. Gayunpaman, ngayong sinasabi sa kanya ni Jero na hindi na siya nakikita nito, parang may bahaging gumuho sa puso ni Yula. Nagmakaawa siyang tumingin. Bakit? Ano ba? Bakit mawawala? May mahal ka na bang iba? Sabihin mo sa akin, Jero. Napailing naman ito. Wala, Yula. At kung meron man, marami pa rin akong dahilan para iwan ka. Kasi hindi na tayo pareho. Ikaw, parang nasa parehong lugar ka pa rin gaya ng 3 taon nang nakalipas. Walang improvement, walang pagbabago. Ganyan ka pa rin. Pakiramdam ko, habang buhay ka nang magiging ganyan, hindi ka na kayang samahan sa mga bagay na dinadala mo ngayon. Hindi ko naman sinasabing dalhin mo para sa akin. Kailangan lang ako ng pamilya ko ngayon dahil sa mga nangyari. Mahinang sabi ni Yula. Pinag-aaral ko ang mga kapatid ko, tinutulungan ko ang mga magulang, nagtatrabaho ako para sa kanila. Hindi ko ginustong maiwan sa kinalalagyan ko. Hindi ko sinabing gusto mo, sabi pa ni Jero. Pero yan ang totoo. Ako, umaangat na. Malapit na ako ma-promote. Nagta-travel ako para sa trabaho. Nakikilala ko yung mga taong kapareho ng direksyong tinataha ko. Pero ikaw, hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Hindi mo ako maintindihan sa mga bagay na ginagawa ko dahil nandyan ka pa rin hanggang ngayon. At tingnan mo ang itsura mo. Napabayaan mo ng sarili mo. Hindi ka na sexy gaya ng dati. Ang taba mo na at may mga dark spots ka na. Mapakla siyang tumawa. Bakit? Nandidiri ka na ba sa katawan ko? Ha? Nakakadiri na ba itong mga maiitim na sa akin ngayon? Hindi mo ba maintindihan na dulot to ng sakit at stress ko? Sorry ha? Hindi ko naman ginusto to. Sorry kung kahit anong diet ang gawin ko, kahit magpakamatay na ako sa sobrang gutom, hindi na ako pumayat. Sorry kung kahit ano pang kuskus ang gawin ko, hindi na matanggal ang dark spots ko. Mas lalong lumalala kapag kinukuskus ko. Siguro, kaya ayaw mo na rin akong hawakan kasi nandidiri ka na. Sorry na ang pangit ko na para sa'yo. Mas lalong tumindi ang insecurities niya sa katawan. Kapag naiisip niya noon na pangit siya, naiisip niya na may gwapo pa rin naman siyang boyfriend. Hindi pa siya pangit kung iisipin. Pero ngayong nalalaman niya na ang mga nasa isip ni Jero, bumagsak na ng tuluyan ang kanyang self-esteem. Umiling si Yula habang namumuo ang luha. So ngayon, hindi na ako sapat kasi hindi ako nakapagtapos? Kasi mas mababa ang kita ko? Kasi hindi na ako maganda? Hindi siya sinagot ni Jero at sapat na yon para mas lalong madurog ang kanyang puso. Napasinghap si Yula at tinignan ng sarili sa glass wall sa tabi nila. Mataba na ako. Alam ko, tumaba ako. Halos wala na akong oras matulog, lalo na para ayusin ang sarili ko. Pero nagsikap ako, Jero. Nilabanan ko lahat para lang sa atin. Pinili kita sa lahat. At binili kong umalis. Sagot naman ito. Ayoko na talaga.
Hindi ko sisirain ang buhay ko para lang samahan kang ayusin ang sarili mo. Tuluyang nabasag ang puso ni Yula. Pakiusap, ikaw na lang ang natitirang pag-asa ko. Jero, ang dami na nating pinagsamahan. Wala na akong kahit ano na matatawag kong bunga ng sarili kong desisyon, Jero. Ikaw na lang. Wala na akong malinaw na kinabukasan. Walang pangalawang pagkakataon. Pero kapag kasama kita, naalala kong pwede pa akong mangarap. Naniniwala ako na hindi ako habang buhay na mabibigo sa ganitong buhay. Pero kung iiwan mo ako, baka lalo talaga akong walang patunguhan. Tumingin si Jero sa lupa, halatang hindi komportable sa mga sinabi niya. Hindi patas na iasa mo sa akin lahat yan. Hindi ako magdadala ng bagahe na meron ka ngayon sa pamilya mo. Hindi ko kaya at ayokong gawin, Yula. Hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Hinihiling ko lang na konting tiyaga, na konting paniniwala. Naniniwala pa rin ako sa atin. Pwede bang hintayin mo lang ako? Kapag nakatapos ang dalawa kong kapatid, aayusin ko ang sarili ko. Itutuon ko ng focus sa sarili ko para maging deserving ako sa'yo. Nagsusumamo niyang sabi kay Jero. Hindi siya ang klase ng tao na magmamakaawa. Hindi siya ganoon pinalaki. Hindi ganoon ang ugali ni Yula noon. Pero sa dami ng hirap na pinagdaanan nila at mga bagay na nawala sa kanya, parang ibababa niya na lang din talaga ang pride para manatili ang kung anong meron na lang siya ngayon. Matagal na ako naghihintay na umayos kayo. Na umayos ang buhay mo at umayos ka ulit gaya ng dating Yula na nagustuhan at minahal ko. Singhal ni Jero. Pero ganito pa rin. Lagi kang may hinahabol. Wala kang oras para sa sarili mo, lalo na sa atin. At sa totoo lang, ayoko nang makipagrelasyon sa taong walang kasiguraduhan sa kinabukasan niya. Ayokong sumugal sa'yo. Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Sa mga sinasabi pa lang ni Jero, napagtanto niya na hindi ito ang lalaking para sa kanya. Binitawan na kita, Yula. Umiwas ng tingin si Jero. Ayoko ng relasyong parang awa na lang palagi ang pundasyon. Tinakpan niyang bibig habang humahagulgol. Huwag mong sabihin yan. Gusto mong malaman ng totoo? Eto, hindi ka na yung babaeng gusto kong makasama sa hinaharap. Pagod na ako. Nawala na ako ng gana sa'yo. Araw-araw akong lumalaban. Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Sigaw ni Yula. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng pasanin ng buong pamilya? Gumigising ako ng alas 5 para lang simulan lahat ng trabaho ko. Umiiyak sa banyo pag wala na akong pambayad o kapag sobrang magasto sila. Sa lahat ng yun, napapagod ako. Pero ayos lang kasi iniisip ko na nandyan ka lang. Na nandyan ka para makinig sa akin at kahit aluin man lang ako. Pero hindi, dahil mas pinipili mo akong iwan. Pasensya na, sagot ni Jero. Pero hindi lang naman tungkol sa'yo lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Ako ang aalo sa'yo kapag may problema ka. Hindi ako ang lifeline mo, Yula. Hindi kita kayang isama habang umaabante ako sa buhay. Masyado kang mabigat dalhin. Pagkatapos nun, tinalikuran na siya ni Jero. Hindi niya napigilang humikbi. Tinakpan niya ang kanyang mga mata habang nanginginig ang mga balikat at mga labi. Sa lahat ng pagkadurog na naramdaman niya, pakiramdam niya, isa na yon sa pinakamasakit. Simula ng gabing yon, kahit masakit kay Yula ang breakup nila, nagpatuloy pa rin siya sa buhay. Wasak man ang kanyang puso, kailangan niya pa rin ang katawan at isip para magtrabaho para sa kanyang pamilya. Isang gabi, dumating ang tawag habang tinatapos ni Yula ang isang script tungkol sa collagen supplements para sa kliyente. Ate, tulungan mo ako, please. Umiiyak na sabi ni Lian. Parang nahulog ang puso ni Yula sa boses ni Lian na nanginginig. Anong nangyari? Nasa Larena Bistro ako, ate. Wala akong pambayad. Ayaw akong paalisin. Please, huwag kang magalit. Mas lalong umiyak si Lian sa kabilang linya. Ha? Ano ulit? Napatayo si Yula at itinigil munang ginagawa. Nasa restaurant ka? Sino kasama mo? Sumisinok ng kapatid niya sa labis na pag-iyak. Mga kaklase ko kanina, Ate Yula. Pero ate, umalis na sila. Sabi nila sila nang bahala pero nawala na lang. Blinak ako. Tinitingnan ako ng waiter na parang magnanakaw. Ako ang pinagbabayad pero wala akong may pangbayad. Sinapo ni Yula ang kanyang ulo. Yun na nga bang sinasabi niya. Ayaw niyang pulaan ang kanyang kapatid pero may pagka-social climber talaga ito. Nakikipagbarkada sa mga mayayamang kaklase para hindi malaman na naghihirap na sila.
Napabuntong hininga na lang siya. Hindi na kinailangan ni Yula ng dagdag na paliwanag. Papunta na ako. Pumunta agad siya sa lugar kung nasa ng kapatid niya. Umiingay ang group chat ng batch reunion nila pero hindi niya nalang pinansin. Wala naman siyang pakialam. Suot ang simpleng pajama at lumang hoodie, pumunta siya sa restaurant na sinasabi ng kanyang kapatid. Magulo pa ang buhok na nakatali sa ban at ang sandals niya ay pumapalo sa tiles. Mag-isa si Lian sa isang bilugang mesa, mapulang pisngi at namumugto ang mga mata. Katabi nito ang manager na nakatayo at nakapamewang. "Ma'am, kayo po ba ang guardian?" Tanong ng manager. Uminit ang pisngi ni Yula. "Oo, magkano?" "Total bill po ay 4,350 po, ma'am." Sabi nito sa kanya. Napaiyak ulit si Lian. Mahina itong humihikbi at humawak sa laylayan ng kanyang damit. Halos marinig niya ng paghingi nito ng sorry. Napabuntong hininga si Yula habang kinukuha ang pera sa wallet. Pagbayad yon sa ibang bagay, pero dodoblehin niya na lang ang pagtatrabaho para makabawi. Hindi niya naman pwedeng hayaang mapahiya si Lian doon. "Ate, sorry ah. Sorry talaga." Lumuluha pa rin si Lian. "Bukas, susubukan ko silang singilin. Sila naman ang mas maraming kinain at in-order, ate." "Okay lang, kumalma ka muna." Mahinahong sabi ni Yula at inaayos ang buhok ng kanyang kapatid. "Akala ko babalik sila." Bulong ni Lian. "Sabi nila libre nila, na-deserve ko daw. Akala ko kaibigan ko sila. Ipapahiya lang pala nila ako dito, ate." Naninikip ang dibdib ni Yula. "Silang umorder ng lahat, ate, tapos nag-CR lang ako, wala na sila. Hindi na bumalik." Sumbong pa nito sa kanya. "Sorry, ate. Sorry sa kahihiyan. Sorry, naniwala ako sa kanila." Niyakap ni Yula ang kanyang kapatid. "Hindi ikaw nakakahiya. Sila, narinig mo ako? Sila nakakahiya kasi gano'n ang mga ugali nila." Palabas na sila ng restaurant at nasa harap na ng glass door. Parang leon si Yula na nagtatanggol kay Lian. Ngunit biglang kumulog at bumuhos ang ulan, hindi sila makaalis dahil wala silang payong nadala. "Walang payong." Ungol ni Yula at tumigil na muna roon sa loob. "Uy, si Yula yan, diba?" Natigilan siya nang marinig ang boses na yon na nasundan ng maraming boses. Sa isang silid kung saan ang reservation sa mga table kapag may event, nandoon ang mga pamilyar na mukha ng kanyang batchmate na ayaw niyang makita. Hindi niya alam na nagpalit ng location ang mga ito. Tumingin naman ang lalaking dating may crush sa kanya. Si Yula? Sabi hindi pupunta. Si Yula ba yan? Sure kayo? Hindi naman mataba yun." Tumawa naman ang isa. "Sira, siya nga yan. Ang pangit niya na oh. Kaya pala walang pictures. Kuhanan niyo, bilis." Nanginginig ang mga kamay ni Yula. Gusto niya nang umalis at sumuong na lang sa malakas na ulan. Kaso, mas lalo siyang napako sa kinatatayuan nang makita si Jethro, kasama si Lara na best friend niya. Magka-holding hands ang mga ito. Mapakla siyang tumawa. Kaya pala nakipaghiwalay. Hinawakan ni Lian ang kanyang kamay. "Ate," lumapit si Mina, naka-heels at nakangiti. "Yula, grabe ang tagal na natin hindi nagkita. Dito ka pala. Hindi namin alam na ganyan ka na ngayon. Kumusta ka na? Nang sinabi mong hindi ka a-attend, nalungkot kami. Ikaw ang queen bee dati, kaya isa ka rin sa highlight ng reunion. Pero mukhang sa ibang paraan kaya may spotlight ngayon. Ang taba mo na." Tumaas ang kilay ni Lian at sinubukan siyang ipagtanggol. "Maganda pa rin ang ate ko kahit mataba. Ikaw ang ganda ng damit mo, mahaba naman ang baba mo." "Lian," saway ni Yula sa kanyang kapatid. Kilala niya si Mina. Kasama niya ito sa barkada noon na alam niyang may malaking inggit din sa kanya. Marami kasing nanliligaw sa kanya, samantalang ito pa ang humahabol sa mga lalaki noon. Tumawa naman si Mina. "Excuse me? Ako na isang architect, gaganyanin mo? Mukha namang mas maganda na ako ngayon sa ate mong mataba at maitim ang batok." Mas lalong nainis si Lian. "Anong sinabi mo? Kung may pangit, ikaw yon, ang baho at ang pangit ng ugali mo." "Lian, tara na." Pinigilan niyang kanyang kapatid na masyadong emosyonal sa lahat ng nangyayari. Tumingin si Lian kina Lara at Jero. Kayo na pala. Kaya mo iniwan ng ate ko, Kuya Jero, kasi nilandikan nitong si Ate Lara. Grabe kayo. Boyfriend at best friend pero mga traidor." Sumagot naman si Lara.
Naghiwalay na sila bago naging kami. Huwag kang magsalita na parang marami kang alam, Lian. Ano bang magagawa mo kung ayaw na ni Jero sa ate mo? Parang maiiyak na si Yula. Gusto niya nang umalis, pero kapag subuong sila sa ulan, mukha lang silang basang sisiw. Mas lalo lang silang kawawang tingnan. Mula sa likod, may tumawa. Siya yun? Yung dating campus crush? Tumalikod si Yula at hinawakan ng braso ng kanyang kapatid na nakikipagsagutan pa kay Mina. Kailangan na nilang umalis bago pa bumuhos ang mga luha niya. Pero may katahimikang bumalot sa crowd. Nagkaroon ng bulungan hanggang sa narinig niyang isang boses. Dumating na si Elijah! Nakangiting sabi ng isang babae. Napatingin ang lahat. Isang itim na SUV ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Elijah Cruz. Mas matangkad, mas magandang katawan at mas makisig kesa sa alaala niya. Wala itong pakialam kahit mabasa ng ulan at nagmamadaling pumunta sa front door. Pero diretso ang tingin nito sa kanya at pakiramdam niya siya ang pupuntahan. Para itong galing sa magazine na nagpapaulan lang. Lalandiin ko na talaga yan, natatawang sabi ng isang babae. Natatarantang kumuha ng payong ang papansing si Mina. OMG, bigyan niyo ng payong, basang-basa na siya sa ulan. Bakit sumuong ka sa ulan? Nang malapit na si Elijah sa pinto, dahan-dahan itong naglakad hanggang sa magkatapat na sila sa glass door. Hindi pa ito pumapasok na labis na ipinagtaka ng lahat. Titig na titig pa rin si Elijah sa kanya. Lumabas si Mina at pinayungan si Elijah. Halika na sa loob, Elijah! Halos mapairap si Yula sa landi ng boses ni Mina. Narinig niya yon dahil bukas ang isang glass door. Pero hindi natinag ang binata. Tinitingnan lang siya nito at nasa pagitan pa rin nila ang glass door. Baka sa mukha nito ang pagkamangha na hindi niya maintindihan kung para saan. Elijah, halika na! Basang-basa ka na! Sabi pa ni Mina at mas lumapit kay Elijah. Akala namin hindi ka napupunta. Mabutit humabol ka. Pero itinaas lang ni Elijah ang kamay sa glass door. Umastang para bang hinahaplos ang kanyang mukha. Nagulat ang lahat nang dahan-dahan itong yumuko. Banayad na hinalikan ng glass door sa pwesto kung saan siya nakatapat. Para bang binibigyan siya ng banayad na halik na tila yumayakap din sa buong pagkatao niya na walang kahit na anong kapintasan. Nakapikit pa si Elijah na para bang labi niyang dinadama. Hindi yun basto sa kanya. Hindi rin weird. Kung tutuusin, yon ang pinakatotoong kilos na nakita niya. Tila ba wala itong pakialam kung mataba siya, kung maitim ang batok niya, kung hindi siya nagtagumpay sa buhay. Buong-buo siyang tanggap at walang tinatapon. Nagulat ang mga dumalo sa reunion. Narinig niya naman ang tawa ng best friend ni Elijah. Isang tawag lang na nandito ang interes, nandito na agad. Nandito na pala si Loverboy. Lumalakas ng loob. Namutla si Mina. What the? Gusto mo si Yula? Umayos na si Elijah at hindi pa rin tinatanggal ang titig sa kanya. Siya lang naman ang gusto kong makita dito. Mas lalong nagulat ang mga kabatchmates nila. Nanlaki ang mga mata ni Yula. Halos hindi siya makapaniwala. Kahit isang beses, hindi niya naramdaman na gusto siya ni Elijah noon. Napakasungit nito at ayaw niyang makipag-usap palagi. Muling tumawa ang best friend ni Elijah. Ituloy ng reunion. May sarili ng mundo ang mga yan. Namumungay ang mga mata na pumasok si Elijah. Basa na ito ng ulan, pero wala pa rin pakialam. Matitigan lang siya. Hey, akala ko hindi ka nadadalo. Sabi sa kanya ni Elijah at may pananabik sa boses. Ibang-iba sa dating Elijah na masungit noong high school. Wala akong balak pumunta kahit ako ang main sponsor. Pero nang tinawagan ako ni Ralph at sinabing nagpunta ka, nagmaneho agad ako papunta dito. Napalunok si Yula. Ha? Yun lang ang tanging nasabi niya dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Marami na siyang admirers noon pa man at sanay na siya roon. Pero ang magkaroon ng admirer ngayon, tila ang hirap ng paniwalaan. Habang pinagmamasdan niya si Elijah, para bang hindi siya ang mataba at pangit na Yula ngayon sa harap nito. Bumuka ang bibig ni Yula pero walang lumabas na salita. Crush mo bang ate ko? Tanong bigla ni Lian kay Elijah. Nanlaki ang mga mata ni Yula. Hoy, Lian! Ngumiti naman si Elijah. Oo, crush na crush. Higit pa nga ron. Matagal na. Matagal na. Mas lalo siyang napanganga. Hindi siya makapaniwala sa pag-amin ni Elijah. Para siyang hinihili ng malumanay pero biglang ihuhulog kapag sobrang saya niya na.
Itinuro bigla ni Lian si Mina. Kuya, inaaway nilang ate ko. Binubuli nila. Sabi nila pangit si ate kasi matabat maitim ng batok. Hindi nila naiintindihan na may sakit at stress lang si ate. Pinagtawan na nila. Yun pa yung ex-boyfriend niyang walang hiya, saka traidor niyang best friend. Sumama pa sa tawanan. Hindi man lang tinakpan niya ng bibig ni Lian. Hindi naman dapat sinusumbong ang mga ganoong bagay kay Elijah. Wala naman dapat itong pakialam sa mga nangyayari sa kanya. Pero mukhang walang makakapigil dito na mangialam. Lumingon-lingon si Elijah sa paligid, lalo na kay Mina. Para saan bang reunion? Para alalahanin kung sino tayo nun. Anong sinabi niyo kay Yula? Anong karapatan yung mang-insulto ng tao dahil lang mas nakakaangat na kayo? Natahimik ang buong silid. Marami ang nagulat na ipinagtatanggol siya ng ganoon ni Elijah. Hindi ako lumipad pabalik mula Switzerland. Dagdag pa ni Elijah. Para lang panoorin kayong tratuhin siyang parang wala siyang halaga. Mukhang obsessed kayong lahat sa kung sino si Yula nun. Para bang multo siya sa paningin nyo. Para bang namatay siya pagkatapos ng graduation. Elijah, ano ba yung sinasabi mo? Tanong ni Mina, nanginginig ang boses at pilit tumatawa. Curious kami dahil siya ang pinakasikat nun sa school. Ngumisi naman si Elijah na parang nanunuya. Kaya nilalait nyo siya ngayon? Lumalabas na bang mga inggit nyo? Maya-maya'y natigil na rin naman ang kumusyon. Hindi na tumuloy sa reunion si Elijah. Sa halip, hinatid na lang silang magkapatid sa bahay. Pero habang nasa biyahe, hindi mapigilang magtanong ni Yula. Bakit mo hinalikan yung glass door? Mahina niyang tanong. Natawa naman ito na parang wala ng pag-asa. Sorry, ang weird ba? Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Nang makita kita ulit, nang malaman kong hiwalay na kayo ni Jero. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako matatakot. Ipapakita ko ng nararamdaman ko sa'yo. Nang makita kita kanina, alam kong bawal kang halikan. Pero hindi ko lang talaga napigilan. Nakita pa kitang naluluha kanina. Dahil alam ko rin na pinagtulungan ka ron. Tinawag sa akin ng kaibigan ko kaya nagmamadali akong pumunta ron. Impit namang napatili si Lian sa likod. Bahagya naman siyang namula. Hindi niya kinakaya ang mga pag-amin ni Elijah. Parang sobrang bilis ng lahat. Hindi niya mapigilang mamula, kaya umiwas siya ng tingin. Mahinang boses ni Yula. Hindi ka nagbibiro? Gusto mo ba talaga ako? Ang sungit-sungit mo, lalo na sa akin. Hindi ako nagbibiro tungkol sa'yo kailanman. Kung nasusungitan man kita, pasensya na. Tinatago ko lang naman ang nararamdaman ko. Naiinis din ako na palaging nakakbay sa'yo dati si Jero. Pag-amin pa ni Elijah, kumunot ang kanyang noo. Bakit ka naman maiinis? Natural na gawin namin yon. Boyfriend ko siya noon. Kaya nga, sabi pa ni Elijah at tumingin sa kanya saglit habang nagmamaneho. Pero hindi na naman kayo, 'di ba? Kaya wala nang dahilan para mainis. Sumandal siya sa bintana ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong meron, pero labis ang kaba at lakas ng tibok ng kanyang puso. At wala siyang ideya sa mga susunod pang mangyayari. Halos hindi na maalala ni Yula kung paano siya nakauwi. Panay pang kwento ni Lian tungkol sa ginawa ni Elijah sa reunion. Kaya para hindi na siya tuksohin ng kanyang mga magulang, dumiretso na lang siya sa kwarto at natulog. Kaso, hanggang panaginipan niya pa rin si Elijah. Malinaw pa rin sa isip niya ang pag-amin nito at ang paghalik nito sa glass door na parang hinahalikan siya. Na para bang gusto na nitong gawin yon sa matagal na panahon pero hindi pa rin pwede dahil wala naman silang relasyon. Ikinubling niya ang mukha sa unan. Cringe dapat yon. Weird. Pero bakit ako kinikilig? Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Ang lalaking yon? Seryoso ba siyang gusto niya ako simula high school? Ang sungit-sungit nun. Saka mataba na ako. Pangit. Ano magugustuhan sa akin ng lalaking yon? Matalino siya, gwapo, hot, scientist pa sa ibang bansa. Bulag ba siya sa itsurang to? Bumangon siya at tinignan ang sarili sa salamin. Napabuntong hininga si Yula. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nakita sa kanya ni Elijah. Maaring noon talagang nagagandahan ito sa kanya. Pero ngayon, alam ni Yula sa kanyang sarili na wala siyang kwenta. Na kung itatabi siya sa ibang babae o ihahambing, wala siyang panama sa pisikal, mental at emosyonal na aspeto. Sobrang romantic ang dating kay Yula ng ginawa ni Elijah. Kung hindi lang siya nahihiya, kung hindi lang siya pagod, kung hindi lang siya mataba, at kung hindi lang siya pinagtutulungan doon sa reunion. Bakit niya kailangan gawin yon sa harap ng lahat? Hindi ba siya nahihiya?
Hindi ba siya nadidismay sa itsura ko ngayon? Mahinang tanong niya sa sarili. Pero at least, alam niya na kung sino ang mga peke sa kanya. Sa dami ng tao na magtatanggol sa kanya, hindi rin naman inasahan ni Yula na si Elijah pa talaga ang gagawa noon. Nang sumapit ang umaga, kalat na sa mga group pages ang larawan niya sa restaurant kagabi. Ginawang meme at katatawanan ng mga yon. Tinatawag siyang mataba, butanding, at kung ano-ano pang tawag sa kanya para ipamukha sa kanya na pangit siya. Maya-maya'y tumawag ang kanyang pinsan. Oy, may chika ako. Ate, bakit may kumakalat na picture sa'yo? And sino si Elijah Cruz? Sabi sa reunion niyo daw kagabi, hinalikan daw niyang glass door habang nasa tapat ka. Oh my God, hindi ba scientist sa ibang bansa yun? Ate, ang gwapo niyan. First love ka? Bahagyan niyang nilayo ang kanyang cellphone sa tenga, nabibingi sa tali ng pinsan niyang chismosa. Ewan ko, ano ba? Ang aga-aga, tumawag ka lang para makichismis? Tumawa naman ang kanyang pinsan. Sorry, kinikilig lang ako ate. Ang daming may crush dyan kay Elijah Cruz kasi sobrang talino raw. Hindi ba? Dati rin siyang pride ng school sa mga school competition. Gifted siya. Miracle baby ng parents niya at napalaki ng maayos at may takot sa Diyos. Oo, matalino. Sa sobrang talino, akala ko malapit na sa pagkabaliw. Saad ni Yula at umupo muli sa kama. At feeling ko, kabaliwan ang ginawa niya kagabi. Pumunta siya sa reunion para lang sa akin. Para aminin sa lahat na first love niya ako. Hindi lang yon, inamin niya pa na gusto akong halikan na para bang may past kaming mutual understanding ng feelings. Parang baliw. Tumawa naman ang kanyang pinsan. Ate, nakakakilig kayo. Break na kayo ni Jero na pangit, diba? Kapag nanligaw, sagutin mo agad. Like, ate, rare ang ganyan. Glow down ka na pero love ka pa rin niya. True love na yan. Ipinikit ni Yula ang mga mata. Hindi niya iniisip na manliligaw si Elijah. Mas iniisip niya pa na uuwi na lang ito sa ibang bansa para sa trabaho at huhupa na rin ang chismis na yon. Kaso, paglabas pa lang ni Yula ng kwarto, halos kumaripas na siya ng takbo pabalik. Sa sala, nandoon lang naman ang tila kumikinang na si Elijah. May dala itong isang malaking flower bouquet para sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Yula. Napangiti naman ang kanyang ina. Nandito raw siya para kumustahin ka at manliligaw na rin daw. Nanlaki ang mga mata ni Yula. Ano? Sure ka ba? Liligawan mo ako? Napangiti naman ito at tumayo, sabay abot ng sobrang laking flower bouquet sa kanya. Para sa'yo. Medyo naguguluhan pa siya, kaya hinila niya na muna sa labas si Elijah. Kailangan niya itong makausap ng silang dalawa lang. Masyado siyang nabibigla sa mga ginagawa ng binata na nagsusungit lang sa kanya noon. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito nang nasa bakuran na sila. Gusto kitang makita. Sagot ni Elijah at may paghanga sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Nandito ako kasi gusto kitang ligawan, Yula. Talagang nag-leave ako ng matagal para manatili dito sa Pilipinas at makapanligaw sa'yo nang malaman ko na wala na kayo ni Jero. Kumunot ang noo ni Yula. Kung ganon, naghintay si Elijah. Paano na lang kung hindi sila nagkahiwalay ni Jero? Babalik ba ito o makikipag-date na lang si iba? Hindi alam ni Yula ang sagot. Ang makitang nakatayo sa harap niya si Elijah na hinahangaan ngayon ng mga kabatchmates nila, mahirap ding paniwalaan. Halos mabitiwan ni Yula ang mga bulaklak. Anong sabi mo? Seryoso ako. Aniya at bahagyang umatras para bigyan siya ng espasyo. Simula pa ng high school, gusto na kita, Yula. Wala lang akong lakas ng loob para aminin. Magulo pang buhay ko, college, career, pamilya. Ayokong dumagdag pa sa mga problema mo nun. Pero bakit ngayon? Bakit ako? Gulat niyang tanong. Napangiti ito. Bakit hindi ikaw? Mapait na tumawa si Yula. Bulag ka ba, Elijah? Nakunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Tignan mo nga ako. Sabay turo niya sa sarili. Ang laki ng tinaas ng timbang ko. May mga pekas na yung balat ko sa stress. Halos hindi na ako natutulog. Hindi na ako marunong mag-ayos. Pagod na ako at halatang halata na sa mukha ko. Tapos, wala pa akong pera. Tumigil ako sa pag-aaral para buhayin ng pamilya ko. Wala akong mayaalok sa'yo kahit na ano. Hindi ko lang lubos maunawaan na ang isang scientist at successful na katulad mo, gusto pa rin ako hanggang ngayon.
Oo, sabihin na natin first love mo ako dahil maganda ako nun. Pero ngayon, lumapit si Elijah. Tama na. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi naman kita nagustuhan dahil lang maganda ka. Hindi ko rin alam kung bakit sa'yo ako tinamaan. Kung bakit kahit lumipas ng mga taon, sa'yo pa rin ako nakikibalita. Ikaw pa rin ang pamantayan ko kapag may nakikita kong ibang babae. Na para bang walang makakapantay sa'yo, kahit hindi naman naging tayo nun. Pero dapat ba may dahilan kapag nagugustuhan ng isang tao? Minsan, wala, Yula. Kaya matagal ko nang tinatanggap sa sarili ko na gusto kita, kahit na palagi kang walang ambag sa mga group work natin dati. Napanguso naman si Yula. Hindi nakakatawa. Ang hirap paniwalaan dahil ang sungit-sungit mo naman sa akin dati. Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Malumanay pero matatag ang tinig nito. Maganda ka, Yula. Sa loob at labas, buong buhay mo, binubuhat mo ang pamilya mo. Isinasakripisyo mo ang mga pangarap mo para mabuhay sila. Sa tingin mo, hindi ka karapat-dapat mahalin dahil doon. Mali ka. Nanginig ang mga labi ni Yula. Parang hinahanap niya sa kanyang puso ang mga salitang binibitiwan ni Elijah. Nakikita niya at ng pamilya niya ang kanyang mga sakripisyo, pero iba pa rin talaga kapag ibang tao na ang nakakita. Pakiramdam ni Yula, parang worth it lahat ng pagod na mayroon siya sa mga nagdaang taon. Muling nagpatuloy si Elijah sa pagsasalita. Kung tingin mo wala ka nang maibibigay, hayaan mong nandito pa rin ako. Hindi ko kailangan ng pera mo o ng perpektong balat. Ang mahalaga sa akin, ikaw, yung tunay na ikaw na nakita ko, bago pa naging mabigat ang lahat sa'yo. Pero mahalaga rin naman sa akin to ngayon. Lahat ng version mo, kayang-kaya ko pa rin magustuhan. Hindi na ako sexy at makinis. Bulag ka ba? May inis ka lang sa akin. Hindi na ako katulad ng dati. Sabi pa ni Yula. Tumawa muli si Elijah. Hahalikan pa rin kita mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mga mata ni Yula. Namungay ang mga mata ng binata. Hindi naman mababaw ang nararamdaman ko para sa iyo, Yula. Bakit? Kapag nagkaroon tayo ng anak, nagbago ang katawan mo at mas tumaba ka pa at mas gumaspang pang balat mo. Sa tingin mo, iiwan lang kita sa ganun kababaw na dahilan? Mas lalo pa kitang mamahalin at aalagaan, Yula. Umawang ang kanyang bibig. Nanliligaw ka pa lang. Bakit anak nang nasa isip mo? Napanguso naman si Elijah at may pinipigil na kapilyuhang ngiti sa mga labi. Pasensya na. Nanliligaw ako dahil gusto kong maging boyfriend mo at asawa mo. Doon naman din patungo yun, Yula. Saka matatanda na tayo. Pwede naman na siguro. Pero kung hindi ka pa sigurado sa akin, kahit huwag mo nang madaliin. Pero gusto kong ibigay sa iyong assurance na tumagal man o hindi, ikaw lang naman ang gusto kong pakasalan. Hindi na siya makapagsalita sa gulat. Nag-iinit ang kanyang pisngi sa mga sinasabi nito. Hindi siya makapaniwala na may isang lalaking magmamahal sa kanya ng ganun katindi. Parang panaginip, parang isang pantasya lang na mahirap maabot. Paano kung hindi kami naghiwalay ni Jero? Masasabi mo pa rin ba yan? Maghahanap ka ng ibang babae? Tanong ni Yula. Hindi agad nakasagot si Elijah. Para bang tinitimbang muna kung dapat bang maging tapat sa kanya. Ang totoo niyan, kahit kayo pa ni Jero, binala ko talaga na umaligid pa rin sa'yo. Ako ang may pasimuno ng reunion para may dahilan na magkita tayo. Kaso nabalitaan kong hindi ka naman pala pupunta. Kaya hindi rin ako pumunta. Nang malaman kong hindi na kayo ni Jero, sobrang saya ko. Pero nalulungkot din dahil hindi naman kayo tatagal ng ganun katagal kung talagang hindi mo mahal ang lalaking yun. Pero kung dumating ako rito na kayo pa, baka sa sobrang desperado ko, gagawa na lang ako ng paraan para maagaw ka sa kanya. Talagang napanganga na lang si Yula. Hindi niya alam na ganoon kalakas ang loob ni Elijah. Sa bagay, wala naman talaga itong inuurungan kahit saan. Pero kung sila pa nga ni Jero, baka naagaw na nga siya ni Elijah, lalo na't nagkakalabuan na rin naman sila ni Jero sa mga huling taon ng pagsasama nila. Napalunok si Yula at natatakot pa rin maniwala. Pero ang dami kong bagahe. Ako nang tumatayong haligi ng bahay namin. Hindi ako pwedeng magpabaya. Hindi ako pwedeng bumagal. Kaya pinagbabawalan ko muna ang sarili ko na mag-asawa o pumasok sa isang relasyon. Nanatili ang namumungay nitong mga mata sa kanya. Kung ganon, hayaan mong tulungan kitang buhatin lahat ng bagaheng meron ka. Kapag pagod ka na, ako ang magiging sandalan mo. Kapag gusto mong sumuko, ako ang hahawak sa'yo. Ganon ang pag-ibig, Yula. Hindi lang para sa masasayang araw. Nandyan din dapat sa hirap. Hindi ako takot na mahirapan.
Lalo na kung ikaw naman. Napapikit si Yula at pinipigilang umiyak. Hindi ka natatakot? Malumanay nang umiti si Elijah. Sa lakas mo, sa bigat ng responsibilidad mo. Hindi, mas lalo kitang hinahangaan dahil doon. Gusto sana kitang samahan habang ginagawa at nilalagpasan mo ang mga bagay na mahihirap sa'yo ngayon. Hindi alam ni Yula kung anong sasabihin. Masakit ang dibdib niya sa bigat ng alaala, lalo na ng mga bagong sugat. At sa katahimikang yon, naalala niya si Jero. Si Jero na umalis nang maging magulo ang lahat. Si Jero na hindi makapaghintay habang bumabangon siya. Si Jero na sinasabing hindi na siya bagay sa pangarap nitong kinabukasan. Naalala niyang lamig sa mga mata nito nang sabihing hindi na siya mahal. Ang tingin nito sa kanya na parang isang abala at isang balakid na lang siya sa buhay. At narito si Elijah ngayon, nakatingin sa kanya na para bang may halaga pa rin siya, na hindi siya kulang kundi sapat at sobra pa. Bakit mo ginagawa to? Mahina niyang tanong. Dahil sa nararamdaman ko sa'yo. Masyado pang maaga para sabihin ko sa'yo na pagmamahal to. Kaso ilang taon at ikaw pa rin. Anong itatawag ko sa damdamin to na ilang taon ko na rin inaalagaan? Sagot sa kanya ni Elijah at punong-puno ng lambing ang boses. Kasi kahit nasa pinakamadilim ka pa ng bahagi ng buhay mo, kita ko kung gaano ka karapat dapat mahalin, alagaan, bigyan ng kapayapaan. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Yula, mamahalin kita ng walang kondisyon. Susuportahan kita, papalakpakan kita, tutulungan kitang maging ikaw. Hindi yung ikaw na hinihingi ng iba, kundi yung ikaw na gusto mong maging. Napatingin siya rito habang pinipigilang tumulo ang mga luha. Wala pang nagsabi nun sa kanya. Wala pang pumili sa kanya kahit may pasan-pasan siyang mundo. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga mata. Totoo yan? Tumango ito. Bawat salita. Hindi ko alam kung handa na akong magmahal ulit, Elijah. Tapat niyang sinabi. Hindi ko alam kung buo pa ako. Katatapos lang ng relasyon naming dalawa ni Jero. At masakit pa rin para sa akin yon. Kung ganon, dahan-dahan lang tayo. Bulong ni Elijah. Hindi ako nagmamadali. Ang gusto ko lang, makasama ka. Gusto kong maipakita sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Ano man ang maging itsura mo, ano man ang kahinaan mo ngayon, at kahit mga insecurities mo, yayakapin ko para hindi na mabigat para sa'yo. Kahit anong kaya mong ibigay, sapat na yun sa akin. Napangiti si Yula at tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya lubos may isip na may isang taong nagmamahal sa kanya ng ganoon. Sige, subukan natin. Mahina niyang sambit. At sa tahimik na sandaling yon, tila may bahagi sa kanyang puso ang unti-unti nang naghilom. Lumipas ang mga araw matapos pumayag ni Yula, nanligaw na talaga ito. Halos tumira na si Elijah sa bahay nila dahil on leave nga ito at work from home lang siya. Hindi siya binahan ni Elijah ng message o magarbong mga sorpresa. Sa halip, ipinakita nito ang presensya sa mga maliliit na paraan at dahil doon, mas na-appreciate niya yon dahil mas totoo sa pakiramdam. Papa, bakit mo naman po pinagluluto? Bulalas niya nang makitang nagluluto sa kusina si Elijah. Tumaas ang mga kilay ng kanyang ama. Nanliligaw siya sa'yo rito. Hindi ka niya maabala habang nagtatrabaho ka. Nakatunga nga lang siya dyan. Patitig-titig sa'yo. Sinama ng nanay mo kanina sa palengke, kaya siya na rin daw ang magluluto ngayon. Nagyayabang. Tumawa naman si Elijah habang naglilinis ng isda. Huwag ka mag-alala. Marunong naman ako magluto. Saka ilang araw na akong nakikikain dito. Napairap naman si Yula. Dapat lang naman dahil kung ano-anong dinadala mong pagkain at puro mahal pa. Nung nakaraan may dala kang isang cooler na maraming seafoods. May king crab pa na nakaka-guilty kainin kasi alam naman naming mahal yon. Ngumiti sa kanya si Elijah. Okay lang, nanliligaw naman ako, kaya paghihirapan ko. Saka okay na rin na ganito para alam mong husband material ako, Yula. Naubo naman agad ang tatay ni Yula. Husband material? Nanliligaw ka palang asawa na agad ang nasa utak mo. Paano kung hindi ka sagutin ng anak ko? Napakagatlabi si Elijah. Masasaktan po ako, pero susubok po ulit. Hindi niya nalang napigilang tumawa. Ibang klase rin manligaw si Elijah. Kulang na lang ay pikuti na siya. Kahit mga kapitbahay nila, parang inaasahan na sila na ang magkakatuluyan.
May mga naririnig pa siyang hindi sila bagay, pero sa sobrang lala magbigay ng assurance ni Elijah, hindi na nakukuhang mag-alala pa sa mga panghuhusga na sinasabi ng ibang tao. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Elijah sa kanya habang nagkakape sila isang gabi sa balkonahe. Anong pinagsisisihan? Tanong niya rito. Napangiti naman ito. Yung pagpigil mo sa mga plano mo para sa sarili mo. Huminga ng malalim si Yula. Minsan, lalo na kapag nakikita ko yung mga kabatch natin sa social media, may graduation photos, may bagong trabaho, pero hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong sa pamilya ko. Mahal ko sila kaya sila masakit para sa akin. Sila lang ang meron ako. Ang mga magulang ko, hindi sila perpekto pero pinalaki naman nila kami ng maayos. Kaya ang malasakit na meron ako sa mga kapatid ko, nakuha ko lang din sa kanila. Kailangan nila ako, kaya ako nang nag-stand up nung nascam si Papa. May mga hindi magagandang desisyon si Mama at Papa sa buhay. Pero iniisip ko na lang na it doesn't mean na masama silang mga magulang sa aming mga magkakapatid. Ikaw, nagsisisi ka ba? Kumunot naman ang noon ni Elijah. Saan naman ako magsisisi? Dito, sa ginagawa mo sa akin ngayon, nang makita mo ako pagkatapos ng maraming taon, hindi ka ba nagsisisi o nagulat na nagbago na ako ng ganito? Tanong niya pa. Malumanay nang umiti si Elijah. Wala ako rito ngayon sa harap mo kung nararamdaman ko yan unang kita ko pa lang sa'yo pagkatapos ng maraming taon. Mas lalo pa nga akong namangha sa'yo. Huwag mo kong tawaging bulag dahil malinaw na malinaw ang mga mata ko pagdating sa'yo. Alam ko kung anong pinili ko. Wala akong pagsisisihan na kahit na ano. Kung may naramdaman ako noon, siguro inis lang dahil sa mga dating malalapit sa'yo. Mga tinuring mong kaibigan, hinusgahan lang ang buong pagkatao mo. Napangiti si Yula sa pag-uusap nilang yon. Hindi sigurado si Yula kung paano nila yun sisimulan. Pero habang tumatagal, alam naman niyang nakukuha na talaga ni Elijah ang kanyang puso. Subalit kapag naiisip niya ang mga responsibilidad niya sa kanyang pamilya, parang nakaka-guilty na tanggapin sa buhay niya ang isang Elijah. Hindi na ako yung dati. Sa wakas ay sabi ni Yula habang yakap ang mga tuhod. Kung sino mang Yulang naaalala mo, matagal na siyang nawala. Alam ko kung sino ka ngayon. Sagot ni Elijah habang mababa ang boses. At nandito pa rin ako. Ikaw man si Yula noon o ngayon, pareho pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako yung tipo ng babaeng pinipili ng isang tulad mo. Ikaw matagumpay, respetado, matalino. Ako naman parang nalipasan na ako ng panahon. Pag-amin ni Yula. Diyan mismo kita hinahangaan. Natawa siya pero may paitang boses. Anong hahangaan sa isang babaeng isinakripisyo ang mga pangarap dahil naskam ang tatay niya? Binabayaran ko pa rin ang mga pagkakamali niya, Elijah. Bawat pisong kinikita ko, bawat deadline na tinatapos ko, hindi para sa sarili ko. Hindi ko na nga kilalang sarili ko maliban sa pagiging taga-suporta sa kanila. Hindi ko kayang umibig, Elijah. Pakiramdam ko, mauubos ka rin at magsasawa katulad ni Jero kapag napagod ka na sa akin. Hindi ko kayang mawala sa focus. Umaasa sa akin ng mga kapatid ko. Wala akong puwang para mangarap. Sandaling natahimik si Elijah pero muli itong nagsalita. Baka nga yun ang dahilan kung bakit kailangan mong hayaang mahalin ka. Dahil masyado ka ng matagal na nagmamahal para sa lahat, maliban sa sarili mo. Napalunok siya. Minsan, naiinis siya na kahit parang hindi siya magsalita, alam na alam ni Elijah kung saan ang sakit na nararamdaman niya. Alam nito ang mga bigat na dinadala niya at kung gaano na siya nahihirapan doon. Kinagabihan, umuwi na rin naman si Elijah. Bumalik na siya sa kwarto at nagpahinga na. Maya-maya'y sumilip ang kanyang ina at may hawak na mainit na salabat. Mainit to anak, dinalhan kita. Salamat ma. Kumusta kay ni Elijah anak? Tanong pa nito sa kanya. Mukhang mabait talaga siya. Mas gusto ko ang ugali niya kaysa kay Jero. Parang masyado po siyang perpekto para sa akin, ma. Parang nakaka-guilty po na sagutin siya dahil pakiramdam ko po ay may iba pang mas deserving kaysa sa akin para sa kanya. Malumanay na sambit ni Yula. Gusto mo ba siyang baste din? Pero nakikita ko na mahal niyo ng isa't isa. Kaya mo ba yon? Umupo sa kanyang tabi ang kanyang ina. Anak, hindi kasalanan ng huminga. Sobrang bait mo sa ibang tao. Pero bakit ang lupit mo pagdating sa sarili mo? Hindi nakaimik si Yula. Nagpatuloy pang kanyang ina. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Kahit papaano ay nakakapag-adjust naman sila sa buhay.
Nagkaroon na rin ng part-time job sina Andre at Lian. Kahit paano, ang tatay mo medyo umaayos na at nagsisimula ulit sumubok sa negosyo. Hindi na tayo kasing helpless gaya dati. Anak, alam kong hindi kami perpektong magulang sa inyong magkakapatid, pero ayaw din naman namin na nakikita kayong nahihirapan. Alam mo Yula, ang paghihiwalay niyo ni Jero at ang pagdating sa buhay mo ni Elijah, parang perfect timing lang ang lahat. Alam namin lahat na deserving ka sa manliligaw mo na yon. Hindi mo ba naisip na pagkatapos ng lahat ng paghihirap mo, pagkatapos mong maging mabait sa amin, si Elijah ang biyayang binigay sa iyo ng Diyos? Binigyan kanya ng lalaking sobra-sobrang pagmamahal sa iyo. Anak, bihira ang ganyang lalaki ang tatanggapin kahit mga bagay na tingin mo ay pangit sa iyo. Tumulo ang mga luha ni Yula. Hindi niya inaasahan na marinig yon mula sa kanyang ina. Kailangan na kailangan niya yon, lalo na't naguguluhan ang kanyang puso at isipan. Hinawakan ng mama niya ang kanyang kamay. Hindi babagsak ang mga mundo namin kahit dito ka sandali. Hindi mo kasalanan ng pagkakamali ng tatay mo. Sorry kung marami kaming pagkukulang lalo na sa'yo. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng mabuhay para lang sa utang na loob. May karapatan ka ring mangarap. Napag-usapan namin ng papa mo palagi at pareho kaming nahihiya sa'yo. Kaya ngayon, inaayos na rin namin ang aming mga sarili para sa inyong magkakapatid. Parang humiwa ang mga salita sa dibdib niya. Matagal niya nang itinayo ang buhay sa pananagutan. Nakalimutan niyang pwede rin siyang humiling ng higit pa. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Yula ang sarili niyang mangarap ng isang buhay na hindi umiikot sa sakripisyo. Simula ng araw na yon, pinili na nga ni Yula ang kanyang sarili. Sinuportahan naman siya ng mga ito. Nag-focus si Yula sa kanyang sarili, lalo na sa kalusugan. Bahagyan niyang naibalik ang dating healthy lifestyle. Nag-exercise na rin ulit, kumakain ng tama, nagtatrabaho at muling bumalik sa pag-aaral. Samantala, nagpatuloy pa rin sa panliligaw si Elijah. Bumalik na ito sa Switzerland para sa trabaho, pero nagbe-video call pa rin naman sila. Kapag walang ginagawa at sobrang namimiss na siya, bigla na lang umuuwi. Ano na namang ginagawa mo dito sa bahay namin, Elijah? Anong akala mo sa Switzerland hanggang Pilipinas? Mula Makati to Taguig lang? Alam kong marami kang pera, pero hindi ka ba napapagod? At anong dahilan mo sa pag-uwi? Namimiss mo ako? Sinapo niya na lang ang kanyang ulo. Partida, hindi pa tayo niyan. Paano na lang kung sinagot na kita? Napanguso naman ito. Hindi mo pa ako sinasagot. Ewan ko sa'yo. Napairap si Yula at padabog na inayos ang mga unan sa sala. Tama nga sila. Kapag ang mga matatalino umibig, parang walang utak kong umasta, naluloka na ako sa'yo. Siya ang nahihirapan sa ginagawa ni Elijah. Alam niyang seryoso na talaga ito. Sino ba naman kasing baliw ang magpapabalik-balik sa Pilipinas para makita siya? Iniisip niya na kung magiging sila, sasama na lang siya sa Switzerland at doon maghahanap ng trabaho pagkatapos niya sa college. Baka kapag sa Pilipinas siya nagtrabaho, baka tuluyan ang mabaliw si Elijah sa LDR setup nila. Siya na lang ang mag-a-adjust. Hindi niya na lang talaga sinasagot muna dahil gusto niyang makatapos na muna sa kolehiyo. Bukod doon, kahit paano ay nagiging okay na ang kanyang kalusugan. Medyo nababawasan na ulit ang kanyang timbang at nagamot na rin ang discoloration niya sa balat. Ano ba? Reklamo agad ni Yula nang pisil-pisilin ni Elijah ang braso niyang malapad noon. Tumingala ito sa kanya. Bawat uwi ko rito, pabawas ng pabawas ang bilbil mo. Pasexy ka na ulit. Marami na naman akong karibal. Pero okay lang. Mas gwapo naman ako sa mga yon. Natawa naman siya sa pag-angat nito ng sariling bangko. Yumaka pa sa kanya habang nakaupo ito sa sofa at kinakapa ang mga bilbil niyang nawawala na paunti-unti. Mamimiss ko ang mga taba mo. Pero okay lang na wala kasi indication na nagiging healthy ka na. Kaya masaya pa rin ako na pumapayat ka na. Muli siyang humalakha. Ayaw mo akong maging sexy ulit? Mas yumakap naman ito. Kahit sexy o chubby, mahal pa rin kita. Tinulak niya ito dahil masyado nang nasisiyahan sa pagyakap. Sa mga lumipas na buwan, inabalan niya pa rin ang sarili sa pag-aaral Habang tumatagal, tuluyan ang bumalik sa dati ang kanyang pangangatawan. Ang sexy mo na ulit at ang ganda mo. Ibang-iba talaga kapag nasa tamang tao. Kailan mo raw sasagutin si Kuya Elijah? Tanong ni Lian sa kanya.
Ngumiti naman si Yula. Sa graduation, uuwi raw eh. Masaya ng lahat para kay Yula. Wala rin masyadong problema sa kanilang pamilya. Unti-unti na rin bumabangon ang kabuhayan nila, pero may makapalang mukha na talagang magbabalik pa mula sa nakaraan. Intern ka pala rito? Tanong ni Jero sa kanya na para bang hindi siya nito sinaktan ng sobra. Wow, ang sexy mo na ulit. Tumaas lang ang mga kilay ni Yula. Hindi ko alam na dito ka pala nagtatrabaho. Sige bye, marami pa akong gagawin. Hiwalay na kami ni Lara. Na-realize kong ikaw ang mas mahal ko, Yula. May pagsusumamong sabi ni Jero bago pa siya makaalis ng pantry. Nagpanting ang mga tenga niya sa mga sinabi nito. Huling balita niya kina Jero at Lara, naging live-in ang dalawa at nagkaroon ng isang anak. Hindi niya alam na hiwalay na ang mga ito. Kawawa naman ang bata. Pero nakakatawa, babalik si Jero sa kanya kung kailan maayos na siya ulit. Maaring mahal pa nga siya nito, pero hindi ito ang klase ng lalaki na sasamahan siya sa hirap. Nagkamali si Yula nang isipin niyang si Jero noon ang tipong pwede niyang maging asawa. Humarap siya rito at sinabuyan ito ng tubig sa mukha. Wala nang pakialam kahit makaapekto yon sa kanyang internship. Huwag mong gamitin sa akin ang ganyang linya dahil alam kong linyahan ng ganyang mga walang hiya at manloloko. Matapos noon, tuluyan niya na itong tinalikuran. Lumipas pa ulit ang mga buwan at sa wakas, dumating na ang araw ng kanyang graduation. Napangiti siya dahil sa celebration na inihanda ng kanyang pamilya. Umuwi din ang araw na yun si Elijah at kasama ang mga magulang nito dahil inimbitahan nila. Pagkatapos kumain, nagsolo na lang muna sila ni Elijah. Kung ano-ano ang pinag-uusapan nila. Kapag tinitingnan niyang binata, parang kahit simpleng pag-uusap lang, sobrang panatag at kontento na ito roon. Hanggang sa... Kailan mo kaya ako sasagutin? Tanong bigla ni Elijah. Datawa naman siya. Paano kita sasagutin kung hindi ka naman nagtatanong? Nanlaki ang mga mata nito at umawang ang bibig. Pwede ba kitang maging girlfriend? Hindi nagsalita si Yula at tumawa lang. Nagtataka naman si Elijah at mata mo siyang tiningnan. Halatang umaasa ito sa isasagot niya. Hindi yan ang gusto kong tanong. Dagdag pa ni Yula. Bumagsak naman ang mga balikat nito. Binabastad mo ako? Umiling naman siya kaagad. Ayoko kasi ng girlfriend lang. Asawa, gusto mo? Mahina at nag-iingat na tanong nito. Tumaas ang mga kilay niya. Oo, pwede ba? Tumaas ang dibdib ni Elijah. Para bang nahihirapan itong huminga habang kumikislap ang mga luha sa mata. Nanlalaki ang mga mata ni Yula nang hawakan nito ang kanyang dalawang pisngi at sobrang rahang hinalikan. Hoy, Elijah, ano yan? Malakas na sigaw ng kanyang papa. Pero wala nang pakialam si Elijah sa pamilya niya o sa pamilya nito na makita iyon. Paulit-ulit siyang hinalikan ni Elijah sa mga labi kaya natawa na lang siya. Hoy, tumigil kayo dyan. Mga batang to, sa harapan ng mga bisita. Reklamo ng papa ni Yula. Tumigil si Elijah sa kahahalik at mahigpit siyang niyakap bago isinigaw sa lahat. Sunod na halik, sa kasal na namin, papa. Nagpalakpakan naman at nagsigawan ang mga bisita. Tawang-tawa naman si Yula kay Elijah at gumanti na lang din siya ng yakap. Sa pagkakataong yon, nasa tamang landas na siya at nasa tamang tao. Salamat sa may kapal at ibinigay pa rin ang buhay na inaasam niya. Itinuturo ng kwento ni Yula na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kasikatan o kumpirmasyon mula sa iba, kundi sa tibay ng loob, kabutihan at sa lakas mula sa kalooban. Paalala din ng kwento ni Yula na ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay marangal, ngunit hindi dapat isinasantabi ang pagmamahal sa ating mga sarili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.